Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na to with evidence. Naku po, Manny V. Pangilinan may babala kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako, delikado to kabibig ha. Ito talaga ang posibleng mangyayari sa Pilipinas. MVP na ang nagbabala eh. At ano kaya ang maging aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nito? MVP, business-minded to, businessman to. Every now and then, chine-check ang ekonomiya ng bansa kung saan patutungo, kung lagapak pa, or tataas pa ba, or meron pa bang mga bagong investors or investment papasok sa Pilipinas. Sabi ni MVP or Manny V. Pangilinan, babagsak ang ekonomiya kung hindi tutugunan ang korupsyon. Naku, paano yan, BBM? Nasa kamay mo ang solusyon. Pero bakit nasaan ka ba nga ngayon? Maraming mga kalamidad na nangyari sa iba't ibang pook, lugar ng Pilipinas. Pero after 2 days, binibisita sila, chine-check sila. Hindi ka katulad ni VP Sara. On that day or next day, pupunta, chine-check ang mga tao. Pero ikaw, ano ba? Akala namin, sabi ni Claire Castro, busy ka sa mga trabaho mo para hanapan ng solusyon, matugunan ang mga kailangan ng bawat Pilipino. Pero nasaan ka? Sabi dito, nagbabala si Manuel V. Pangilinan or MVP, chairman ng Metro Pacific Investment Corp, na posibleng humantong sa pagbaba ng credit rating, paghina ng ekonomiya at pagkawala ng tiwala ng mga mamumuhunan kung hindi agad aaksyonan ng gobyerno ang lumalalang isyu ng korupsyon. Wala na. Meron bang ginawang action si BBM? ICI. Tapos, ano nangyari? Nakauwi na ba si Zaldico? Hindi pa. O, na-interview na ba? Na-interrogate na ba? Na-imbestigahan na ba si Martin? Hindi pa. Sabi nga ni Erwin Tulfo, tatapusin na namin ang Blue Ribbon Committee Senate hearing. Tapos, meron bang kinasuhan? May nabilanggo na ba? Wala. Nasaan ang pera ng taong bayan? Wala. Parang bula. Ay, naku mga kabibig. Sa kanyang talumpati sa Financial Executive Institute of the Philippines, sinabi ni Pangilinan na seryoso ang sitwasyon, ngunit maaari pa itong maresolba sa tulong ng mga profesional at institusyong handang manindigan para sa integridad. Ang tanong, may integridad pa ba ang pamumunuan ni BBM? Sabi ni Pangilinan, nananatili akong tahimik tungkol sa isyong ito. Naku, tahimik pa si Pangilinan. Pero kung papayagan ninyo ako, sasabihin kong ito ay may problemang malulutas. Ngunit sa mahabang panahon at sa tulong ng mga taong narito sa bulwagang ito, ayon kay MVP, ang ekonomiya ay tiyak na maapektuhan kapag kulang o pabaya ang tugon ng mga institusyon. Pabaya ba si BBM? Comment below. Dahil sa laki ng halagang nasa sangkot, tiyak na magdurusa ang ekonomiya. Bilyones ang nawawala. Bilyones ang kinurakot. At alam nyo ba magkano ang ating budget for the next year? Trilyones, 6 trillion? Take note ha, magkano lang ang OVP? 700 million plus lang. Pero yung iba, yung PCO, bilyones ang budget nila. May programa ba ang PCO? Ramdam nyo ba? Ang programa ng PCO, yun na Claire Castro ba? Ramdam nyo ba? Hindi. O anong departamento ang ramdam nyo na may programa? Di ba OVP lang? Ito na. Dahil sa laki ng halagang nasasangkot, tiyak na magdurusa ang ekonomiya at posibleng bumaba ang credit rating ng bansa kung mananatiling mahina ang tugon ng
institusyon. Binigyan din ni Pangilinan na hindi sapat ang mga batas laban sa katiwalian kung kulang sa mga professional na may kakayahan at katapatan. Sabi ni Pangilinan, hindi lang ito tungkol sa paghuli sa mga magnanakaw. Kailangan din nating punuan ang mga puwang sa sistema sa tulong ng mga professional na may kakayahan at katapatan. Nabubuhay ang korupsyon hindi dahil matalino ang masasama, kung hindi dahil wala ang mabubuting tao. Dagdag pa ni MVP, ang kakulangan sa transparency at pananagutan ay paulit-ulit na nagpapahina sa mga ekonomiya. Isang aral na napatunayan noong 1997 Asian Financial Crisis. Sabi ni MVP, hindi makakamit ng mundo ang tunay na kaunlaran kung talamak ang korupsyon. Walang gobyernong makapaglilingkod ng tapat sa mamamayan kung hinahayaan nitong mamayani ang katiwalian sa sarili nitong hanay. Sa huli, nanawagan si Pangilinan para sa transformative leadership at kulturang inuuna ang katapatan kaysa kita. Mahalaga ang kita. Kailangan nating umunlad. Ngunit mas mahalaga kung paano ito nakakamit. Dapat laging manguna ang katapatan, magsimula sa itaas ang integridad, at mula sa ibaba, itatayo ang tagumpay. Yun mga kabibig ha, may pabala na si MVP or Manny Pangilinan kay Marcos Jr. Yun na kabibig. Delikado na ang Pilipinas. Ito na nga ang sinasabi natin Parang, ewan ko kung makakabangon pa ba ang Pilipinas. Yung ibang, sabi nga ng friend ko, hey, alam mo kabibig, ito sa Europe, may mga, papasok na mga Pinoy, nako, hini-head to foot. Tapos kung magpa-change sila ng dollar or euro, bawal. Kasi daw tungkol sa money laundering daw. Tapos ang corruption daw sa Pilipinas, trending na pinag-uusapan sa buong kapuluan, sa buong planeta, sa buong mundo, kabibig. Ang hindi na nakakaalam sa ating corruption, ang mga UFO, ang mga alien. Diba? Baka si Marcos alien din. Ay nako, ngayong araw na ito kabibig, ito na. Si Kiko Barzaga, ang matapang na Kiko Barzaga, ang nangunguna sa anti-Marcos rally ngayon 10 PM sa Forbes Park. Nako, sabi na ni Kiko Barzaga, Marcos will have no choice but to declare martial law tomorrow. Prepare accordingly. Uy, nakakatakot naman to. Nakakatakot naman itong mga pabala mo Kiko Barzaga. Sino bang hindi matatakot dito? Diba? Ano bang gagawin ni Kiko Barzaga? Diba magprotesta sila sa harapan ng Forbes Park, mananawagan sila na bababain si Marcos. Pero bakit mag-declare ng martial law? Marcos will have no choice but to declare martial law tomorrow. Prepare accordingly. Huwag sana po. Huwag naman po. Mas lalong masisira ang ekonomiya. Itong sinasabi ni MVP ngayon, baka binabalaan tayo na babagsak ang ekonomiya. Baka kung mag-martial law, wala talaga. Totoong bagsak ang ekonomiya. At baka magkaroon ng maraming rally, riot, at gulo-gulo ng Pilipinas. Sino pa mga investors, businessmen mapupunta dito kung magulo ang Pilipinas? Lalo na ngayon na rampant ang corruption at hindi nare-resolba at hindi na pamamagot. Nanagot pala. Itong mga corrupt na ito. Sabi pa ni Kiko Barzaga, residents of Forbes Park, we are only after Zaldico and Martin Romualdez. We hold no anger towards everyone else. At least na lang nanawagan si Kiko Barzaga na, ito nga, mga taga Forbes Park, alam kong natatakot na kayo dyan at bihira lang magkaroon ng kundi wala talagang
protest rally sa harapan nyo, huwag kayo mag-alala kasi hindi naman kayo ang target namin. Mapayapa naman ang kanilang mithiin at kanilang purpose kung bakit sila mag-protest rally doon. Mananawagan sila na pababain si Marcos at itong si Zaldico at Martin Romualdez. Aharapin nila ang kanilang mga tawag ito na gawa sa mga Pilipino. Pero kabibig, paiimbestigahan pa naman eh. Wala pa namang sure na may kasalanan ito si Zaldico at Martin Romualdez. Sabi nga ni Zaldico, all of these are lies, fabrication, hindi totoo yan. Hindi ko kayang gawin yan sa ating bansa, sa ating kapwa Pilipino. Ba't ka nag-resign? Guilty ka. O atang guilty ka. Martin Romualdez naman, haharapin ko ang ICI, haharapin ko ang investigasyon. Ay, ang tanong, hinarap na ba? Sabi pa ni Kiko Barzaga, excited na ba kayo? Papasukin natin ang bahay ni Zaldico at Martin Romualdez sa Forbes Park. Huwag naman pong ganyan ha. Maawa naman po tayo sa mga nanahimik na nanirahan sa Forbes Park ba na alam natin na ayaw din nila itong mangyari. Pero hindi natin hindi natin makontrol din ang mga tao. Peaceful protest later. Violence will not be tolerated. O, yan ha. Peaceful protest later, sabi ni Kiko ni Barzaga. So, ang violence will not be tolerated. So, baka may plano talaga si Kiko kung paano niya dalihin itong protesta later, kung paano niya panatilihing peaceful, walang gulo at hindi magkagulo. Ang tanong, hindi nga ba magkagulo? Baka may tanim gulo dyan. Ingat-ingat lang sa sasama sa protesta. Baka madamay kayo. Kabibig, wag naman kang ganyan, kabibig. Wag naman pong ganyan. Diba? We're praying nga na na sana peaceful lang. O, balik tayo kay Manny Pangilinan. O, ito kasing sinabi ni Manny Pangilinan. O. When cash of magnitude of budget insertions, they say as much as 1 trillion are taken out of the pockets of the many who are poor and diverted to the wallets of the few, the economy will indeed suffer, as the stock exchange has indeed suffered this past 3 weeks. Ay, totoo pala. Nag-suffer ang ating stock exchange. Diba, sabi na wala ng trilyones ba yun? Ang stock exchange natin, kabibig. Pero dininay naman ito. Hindi na totoo, fake news daw yun. The market may have declined anywhere between 1.5 and 1.8% in the overall value of the stock exchange. Grabe. Ang sakit naman nito. Paano na to? Sabi ng netizen, pag bumagsak ang ekonomiya sa Pinas, lahat ng bilihin tataas yon. Sino ang magsasuffer? Ang mga taong bayan na naman, so sad kung hindi tayo kikilos habang maaga pa, lugmok ang Pilipinas. Kahit magdasal pa tayo 24/7, kung hindi tayo kikilos, walang mangyayari. Ay, may point din itong si Miss Joy Lucero. Now ka lang nagsalita against Marcos Pangilinan dahil ramdam mo na ang pagkalugi mo. Oh. Kung hindi mapabagsak si Bangag, ang ekonomiya natin ang babagsak at lahat tayo pupulutin sa kangkungan kasama ng mga anak natin at mga sumusunod pang henerasyon. Ngayon, away kulay pa rin ba ang iniisip nyo? O magkaisa para mapanagot ang mga dambuhalang magnanakaw na pinapahirapan ni Juan? Maliban na lang kung nasa listahan ka ng troll na nakikinabang din sa dugot pawis ng kawawang Juan. O kaya yung batugan ka at asa lang din sa pinamumudmod ng mga ganid at sakim sa pinaghirapan ni Juan. Walang problema sa aming mahihirap. Kaya naming mabuhay na kamote lang ang kinakain. Pero kayo mga oligarko, saan kayo pupulitin kapag nagbangkarote? Mama. MVP, base ipabawi na sa malakayan imong statement. Yun makabibig ba? Parang, tagilid na pala ang ekonomiya ng Pilipinas.
Ay nako, akala namin ito ang mga inuloklok na sa pwesto ay matitino. Yun pala karamihan sa kanila ay mga magnanakaw. Now you know. Kayo mga business tycoon, kapag nagsalita ng kayo tungkol sa ekonomiya, maniniwala talaga kami kasi alam nyo ang pasikot-sikot sa ekonomiya ng ating bansa. For the past 3 years, ngayon na nagsalita itong si Pangilinan against corruption. So it means ramdam na niya ang epekto ng corruption sa mga businesses niya. Oh. So yun lang kabibig ang ating business lebak-lebak for today. Ano kaya magiging solusyon ni BBM? Always na tayong, ano kaya ang solusyon ni BBM? Ano kaya ang solusyon? Palagi lang tayong ganyan, no? Tapos sila, masarap ang buhay, magandang higaan, kama, enjoy sa buhay, party. Pero tayo, we're always praying to God na sana may miracle will happen to save the Philippines. Kaya sabi na ni Sara, God save the Philippines. Tama nga. God save the Philippines. Ramdam nyo na ba ngayon? Hindi pa rin. Ay naku, sobra naman yung magic na pampabudol ni BBM sa inyo. Uminom na kayo ng lana para mawala na yung pambubudol effect niya. Bye everyone. See you next time.